pumunta sa ER dahil gustong makita si baby? Tama ba yun? So may sikat na influencer pumunta daw sa ER kasi gusto niyang makita yung baby niya and then dun lang may available na ultrasound kasi I think this oras ng gabi siya pumunta. As an emergency medicine doctor, this is not how an ER should be used. Pumupunta po sa ER dahil meron kang emergency, kaya nga po siya tinawag na emergency room. Hindi siya tinawag na trip lang room, hindi siya tinawag na gusto ko lang room, hindi siya tinawag na para sa check-up room, hindi siya tinawag na clinic room, dahil siya ay emergency room. Ikaw, kailan ka pumupunta sa ER? Sobrang sakit, sobrang tindi ng nararamdaman mo, hindi ka makahinga, hindi ka pumupunta doon for trip-trip lang, di ba? And I know some of you may be saying na, kayaan nyo nga, gusto niya, may pera siya, o di kayaan nyo pumunta. Ang problema kasi natin dyan, ang mga doktor sa ER, ang mga nurses sa ER, yung mga kama sa ER, ay specifically para po yan sa mga may emergency na pasyente. Imagine, pumunta siya doon para ma-ultrasound. Siyempre, may doktor na kailangan tumingin sa kanya. Yung doktor na yon na maaaring dapat may tinitingnan na emergency, napunta sa kanya. Yung nurse na dapat may binibigay sigurong gamot sa isang emergency case. Sa kanya pumunta. May emergency ba siya? Wala. Gusto lang niyang makita yung baby. So, what's happening kapag ka pumupunta ka sa ER na hindi ka emergency? Kumukuha ka ng resources from other critical patients para mapunta sa iyo. Ang doktor, ang nurses, ang workforce sa ER, may limit lang yan para lang dapat sila sa emergency cases. Some of you might be saying, hayaan mo na. May pera siya, naghintay siya doon, nakapagbayad naman siya. But ang problem kasi is, influencer kasi siya. What if may gumaya sa kanya? What if pumunta yung mga tao sa ER kahit hindi naman sila emergency dahil lang may gusto lang silang ipagawa? Magpapalaboratory lang sila, hindi naman emergency. Gusto lang nila magpa-laboratory. Hindi para dun yung ER. And may nasiset na bad example. Lalo na dahil influencer siya. So makaka-influensya siya sa ibang tao. Like looking at the comments ng post, madaming hindi nakakaalam na mali yung ginawa niya. Madami pang nagko-congratulate, which is okay naman. Congratulations na may baby. But then, hindi ito yung tamang way. Kung gusto mo ng ultrasound, kung gusto mo marinig yung baby, hindi ito yung tamang way. Kasi ang isang downside nito, ang dami mong kasama sa ER na may sakit. Ikaw, wala ka namang sakit. Yung mga may ubo, may sipon, may pneumonia, hindi mo alam, may mga flu, hindi mo alam yung katabi mo sa waiting room, may TB. Potentially, pwede kang mahawa. Kasi ang pumupunta po sa ER ay may sakit. Wala naman siyang sakit. So, yung life niya, yung health niya, and also the health of the baby is napuput in risk because gusto niyang marinig yung heartbeat ng baby niya. But there's a better way. Sa Orange app, sa Purple app, madaming binibenta doon na fetal Doppler. Yun po, itatapat mo lang sa tiyan mo, hahanapin mo doon yung heartbeat ng baby, and then maririnig mo siya doon. And it's an ultrasound. So it doesn't have radiation, hindi siya makaka-harm sa baby. Sa bahay, anytime na gusto mong marinig yung heartbeat ni baby, pwede mo ikabit. Ididikit mo lang sa tiyan mo. And mura pa. Halos less than 500. 200 nga lang yung iba ko nakita eh. So I think ang final verdict ko lang is that ang emergency room ay para sa may sakit. Pupunta ka doon kapag ka may sakit ka, kapag ka may emergency ka, kapag ka critical ka, kapag ka may nararamdaman ka na emergency. Hindi ka pupunta sa emergency room dahil gusto mo lang.